أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Ang papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa kanyang kapahintulutan, sa kanyang biyaya, awa at habag ay nagiging ganap ang mga bagay. At itong araw na ito ay ating huling pagtatalakay sa ating da'wah training. At ang ating itatalakay ay tungkol sa mga katanungan, sa mga common questions. Ano yung mga katanungan na kadalasang tinatanong sa atin ng ating mga kababayan, ng mga kakristyanuhan, at paano natin yon sagutin? Dito natin itatalakay insyaAllah ta'ala sa oras na ito. Una, ang tanong na kung bakit kayong mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yun yung pinaka-sentro ng kanilang iniisip tungkol sa Islam, na ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos. At minsan naman yung iba ay naniniwala na kapag ikaw ay mag-Muslim ay itatakwil mo na si Jesus. Okay, so doon tayo muna sa sinabi nila, sa kanilang tinanong na kung bakit tayo mga Muslim daw ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siyempre sa ating pagsagot ay kailangan meron tayong tinatawag na paraan ng pagsagot. Kabilang dito yung manners, paano mo tanggapin yung sagot. Siyempre pasasalamatan mo yung nagtanong. At ganoon din, kung ang nagsagot ay merong halong insulto, ay yung tanong, siyempre hindi mo siya tawag nito, gagantihan sa ganong paraan ng salita. Pilitin mo o sikapin mong maging malumanay sa lahat ng sitwasyon. Kahit na pagalit yung nagtanong, painsulto yung nagtanong. Okay, yung tanong kung bakit ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, para po sa inyong kaalaman, ang dahilan kung bakit sa Islam ay hindi pinaniwala na si Jesus ay Diyos, una, hindi kailanman sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Hindi niya itinuro sa mga tao na sambahin siya sapagkat siya ay Diyos. At wala kang ni isang bersikulo sa Biblia na nagtuturo na mismo siya ang nagsabi, kanyang sariling dila na sinabi niya, sambahin niyo ako dahil ako ay Diyos. Wala. Kundi, ang makikita mo pa sa Biblia na itinuro niya na mayroong Diyos na dapat sambahin. Napakaraming verse sa Biblia ang tungkol doon. At magbanggit tayo ng ilan, halimbawa lamang sa Marcos 12, versikulo 29, na sinabi ni Jesus nung siya ay tinanong ng mga kasamahan niya o yung mga tao, yung mga leader sa Israel. Tinanong siya, o mabuting guro, ano ang pangunahing mensahe, bakit ka pinadala dito sa lupa? Sumagot si Jesus, Marcos 12, versikulo 29, sabi niya, pakinggan niyo Israel, ito yung pinakamahalagang mensahe kung bakit ako pinadala sa lupa. Ang Diyos na ating Diyos ay isa lamang. Sambahin niyo siya ng buong puso at buong kaluluwa. Allahu Akbar. So doon sa sagot ni Jesus sa kanilang katanungan na ano yung pinakamahalagang mensahe, kung si Jesus man ay Diyos, dapat sana sa pagkakataong yun ay sinabi na niya, sapagkat yun yung pinakamahalaga eh. Dapat sana sinabi na niya na sambahin niyo ako, ito yung pinakamahalagang mensahe. Hindi. Kundi ang sinabi pa niya na sambahin ninyo ang Diyos na ating Diyos. At ginamit niya ang salitang ating, ibig sabihin, kabilang siya sa kumikilala na mayroong Diyos. Yun. Pangalawa, hindi lang basta-basta na mayroon siyang pinaniniwalaan na Diyos, kundi kanya pang inutos sa mga tao sa kanyang kapanahunan na sambahin yung Diyos na kanyang kinikilala.
kung siya sana ang Diyos, dapat inutos niya sa mga tao na siya yung sambahin. Tulad halimbawa na nabanggit sa Juan, sa John 17 verse 3. Juan 17 versikulo 3, na nung si Jesus ay nangaral sa kanyang kapanahonan, siya ay nakapatong sa maliit na bundok, maliit na burol, parang bato na malaki, sa harap ng mga tao. At kanyang sinabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, itinuro niya ang kanyang kamay sa taas, na ikaw ay kikilalanin nilang nag-iisang Diyos. So, ibig sabihin, si Jesus, siya yung nagsasalita. Sinasabi niya na ang buhay na walang hanggan ay makakamtan ng isang tao kapag kinikilala niya yung nasa langit na nag-iisang Diyos, at pagkatapos ay pinakilala ni Jesus yung kanyang sarili, at ako si Jesucristo na iyong isinugo. Ibig sabihin, napakalinaw na ang turo ni Jesus upang makamtan mo yung kaligtasan ay sambahin mo yung Diyos na nasa langit, at si Jesus paniwalaan mo na siya ay isinugo lamang ng Diyos. At hindi lang doon nagtapos, kundi sinamba pa niya yung kanyang Diyos na kinikilala. Nabanggit sa Biblia sa Mateo 26 versikulo 39. Mateo 26 versikulo 39, na nung siya ay hinabol ng mga sundalo ni Poncio Pilato upang ipako sa krus, siya ay natakot at tumakbo palayo. At pagkatapos siya ay nagpatira pa sa lupa at nanalangin, Diyos ko, kung maaari ilayo mo ako sa kapahamakan na ito. Allahu Akbar. Si Jesus ay nagpatira pa sa lupa. Kanino siya nagpatira pa? Siyempre sa Diyos. Sapagkat kanyang sinabi, Diyos ko, kung maaari ilayo mo ako sa kapahamakan na ito. So siya ay mayroong kinikilalang Diyos na kanyang dinadasalan. Ngayon ang tanong, sino yung Diyos na kanyang kinikilala, na kanyang dinadasalan? Nabanggit ito sa banal na Quran at pinaliwanag doon yung pangalan mismo ng Diyos na kinikilala ni Jesus. Nabanggit sa Surah Maryam chapter 19 verse 36. Surah Maryam verse 36, sinabi doon ng dakilang Panginoon sa dila ni Jesus, na si Jesus ay nagsabi, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. At katotohanan na si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin niyo siya at ito ang matuwid na landas. So ibig sabihin, ang Diyos na kinikilala ni Jesus, ang Diyos na pinapasamba ni Jesus sa mga tao, at ang Diyos na sinasamba ni Jesus, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, sa Islam ay pinaniniwalaan namin na si Jesus ay isinugo siya ng Allah sa angkan na Israel upang ipahayag sa mga tao na sambahin lamang ang Allah at ito ang matuwid na landas. Ito ang kaligtasan sa darating na araw ng paghukom. Yun po ang kasagutan sa ating katanungan. Nakuha na to. Nasabtan ni mo dong. Ha? Kung ikaw Kristiyano, kato mo to'y tubag. Alhamdulillah. So yun yung mga paraan ng sagot natin doon. Actually, hindi ka bilang isang da'iya, hindi ka lang doon lang mag-focus sa ganung uri ng sagot. Yung sagot natin, guide lang siya, at least binibigyan kita ng idea kung paano ka sumagot. Pero bilang isang da'iya, siyempre obligado mo ring magpalawak ng iyong kaalaman sa Islam. Kaya yung sagot na yon, pwede mong dagdagan, pwede mong baguhin, pwede mong depende, at least meron ka ng asal, meron ka ng pundasyon na yun yung pagsagot sa ganung tanong. So nakadepende na yun sa dawi kang magsalita. At minsan din, depende rin sa kung sino yung nagtanong. At siyempre, kung halimbawa yung nagtanong is walang kaalam-alam sa Biblia, minsan pati yung verse na sinasabi mo sa kanya, akala niya Quran yun. Sa inyo yan eh. Biblia yung sinabi ko. At naranasan ko yan, na meron akong nadakwahan, Biblia yung sinasabi ko, hindi sa inyo yan. Sa yung Biblia yan. Iba sa amin, Quran sa amin. Yung last na sinabi ko, yun yung sa amin.
Hindi sa inyo kasi wala siyang alam sa Biblia. Kaya minsan naman, bilang isang da'iya, dapat flexible ka sa pagsagot ng mga tanong. Depende kung anong klaseng tao siya, doon ka magbabase. Okay, pangalawang katanungan. Bakit sa Islam ay hindi pinapaniwala na si Jesus ay anak ng Diyos? Okay, ito naman yung tanong. Bakit hindi siya pinapaniwala na anak ng Diyos? Yung sagot natin, para sa inyong kaalaman, sa Islam ay hindi pinapaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos sapagkat ang paniniwala sa Islam, ang Diyos ay hindi nagkaanak. Ito ay maliwanag na sinabi ng dakilang tagapaglikha ng kanyang sinabi sa banal na Quran, Qul huwallahu ahad. Sabihin, ang Allah, ang Panginoon ay iisa, Allahu samad, ang Panginoon ay walang pangailangan, lam yalid walam yulad, ang Panginoon ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak, walam yakul lahu kufuwan ahad, at wala siyang kahalintulad. At kapag sinabi na ang Panginoon ay iisa lamang siya at hindi siya pwedeng magkaanak at hindi siya pwedeng sumiping sa tao sapagkat siya ay walang pangangailangan. At kung siya ay magkaroon ng anak, ibig sabihin nun, siya ay mayroong pangangailangan dahil kailangan niya ng anak. Lahat ng mag-asawa nangangarap na magkaroon ng anak. Bakit? Kasi kulang, hindi kumpleto ang tao. Hindi tulad sa Panginoon natin, kumpleto na siya. Hindi na niya kailangan pa ng kalahi niya na susunod sa kanyang yapak. Bakit? Sapagkat siya ay hindi mamamatay. So hindi na kailangan pa ng tagapagmana ng kanyang kaharian. Pangatlo, hindi na kailangan ng Panginoon ang anak sapagkat kung siya ay magkaanak, yung anak niya ay maaaring Panginoon din sapagkat ang anak ng tao ay tao, anak ng hayop ay hayop, anak ng Diyos ay Diyos din. So kung siya ay nagkaanak, ang Diyos ay magiging dalawa. So ito ay salungat na sa kanyang sinabi na siya ay iisa lamang. Kung pipilitin mo na yung dalawa na yun ay isa, hindi pwedeng mangyayari yun. Hindi pwedeng gagawin ng Panginoon ang isang bagay na salungat sa kanyang kadakilaan. Kapag sinabi natin na ang Panginoon ay hindi tulad ng tao, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na kahit imposible kaya niyang gawin, ang sagot natin doon, tama yung sinabi mo, na kahit imposible kayang gawin ng Panginoon, subalit hindi siya gagawa ng bagay na ikasisira ng kanyang kadakilaan. Hindi niya gagawin yun. Yung ikakasira ng kanyang kadakilaan. Halimbawa lamang, kapag sinabi natin na ang Panginoon ay kaya niyang gumawa ng lahat ng bagay, ang sagot natin, yes, kaya niyang gumawa. Ngayon, kapag nagtanong sila, ibig sabihin, kaya ba niyang gumawa ng bato na hindi niya kayang buhatin? Kapag sinabi mong hindi, ibig sabihin, mahina siya. Kapag sinabi namang oo, ibig sabihin, mahina din siya. Kasi gagawa siya ng bato na hindi niya kayang buhatin. Ganon. So, ganon na mga katanungan, yun ay ikasisira ng kadakilaan ng Panginoon. Loko-loko lang yung pwedeng gumawa ng ganon. Gagawa ka ng bato na hindi mo kayang buhatin. Ibig sabihin, ang Panginoon ay mananatili sa kanyang kadakilaan, na siya ay gagawa lamang ng bagay na angkop sa kanyang kadakilaan. So ang pagkakaroon ng anak, ito ay hindi angkop sa kanyang kadakilaan. Ito ay salungat sa kanyang kadakilaan. Parang sinabi mo na ang Panginoon ay sumiping sa babae. O di kaya parang sinabi mo na ang Panginoon ay nangangailangan. O di kaya parang sinabi mo na ang Panginoon ay mahina sapagkat lahat na nanganganak ay mahina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So sa Islam, hindi pinapaniwala na siya may anak. Ganon din, bilang dagdag sa tanong ay sa sagot sa katanungan, si Jesus, ang kanyang katayuan sa Islam ay sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha. Ipinadala siya ng Allah dito sa lupa upang ituro sa mga tao na sambahin ang Allah. Ngayon, ang kanyang pagkalikha ay hindi katulad sa pagkalikha natin. Bakit? Kasi ang Allah, nilikha niya si Jesus sa pamamagitan ng babae na walang tatay.
walang ama. Napakadakila, at yun ay kabilang sa milagro ni Jesus, pero hindi ibig sabihin na siya ay walang ama, siya ay anak na ng Diyos, na ang kanyang ama ay Diyos na. Hindi ibig sabihin na lahat ng babaeng makita mo na mayroong anak na walang asawa, sasabihin, asawa niya Diyos. Grabe naman. Mayroong babae sa kalsada, may daladalang anak. Sinong tatay niya? Walang tatay ito. Ay, ibig sabihin Diyos yung tatay niya kasi walang tatay. Hindi pwede yung ganon. Di ba? So, si Birhing Maria, nagbuntis siya sa pamamagitan ng salita ng Allah na magbuntis ka, at nangyari nabuntis si Maria, at yun ay nilikha ng Allah. Nilikha ng Allah ang pagkabuntis ni Maria, at nilikha ng Allah si Jesus. At siya ay nilikha ng Allah, hindi siya anak ng Allah, nilikha siya ng Allah. Ngayon, kung pipilitin mo pa rin na siya ay anak ng Diyos sapagkat siya ay isinilang na walang ama, sabihin natin, ang Panginoon ay lumikha ng tao sa 4 na paraan upang makita natin ang kanyang kadakilaan. Ang una, lumikha siya ng tao na walang ama, walang ina. Sino yun? Si Adan. Si Adan ay nilikha ng Allah mula sa lupa, at sinabi ng Allah ang kanyang salita na kun fayakun, mangyari na ikaw ay maging si Adan, at naging si Adan ang lupa. Walang ama, walang ina. So, kung sasabihin natin na si Jesus ay walang ama, dahil siya ay anak ng Diyos sapagkat siya ay walang ama, masigit sana natin sabihin na si Adan ay anak ng Diyos kasi wala na siyang ama, wala pa siyang ina. Si Jesus mayroong ina, pero hindi natin sinabi, kahit walang reliyon na nagsabi na si Adan ay anak ng Diyos. Yun. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao na mula sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. Sino yun? Si Eva. So, hinugot ng Allah ang kaliwang tadyang ni Adan, at pagkatapos ginawa niyang si Eva. Ganun pa rin yung ginawa niya. Sinabi niya yung kanyang mahiwagang salita na kun fayakun, mangyari, at nangyaring naging si Eva mula sa lalaki, mula kay Adan, pero walang babaeng pinagmulan. Ngayon, nandyan na si Adan na siya ay lalaki, at nandyan na si Eva na siya ay babae. Lumikha ang Panginoon ng pangatlong uri ng tao, at yun ay tayo na. Mula tayo sa lalaki at mula sa babae. Meron tayong ama, meron tayong ina. So tayo, salungat tayo ni Adan na walang ama, walang ina. Ngayon, si Eva mula sa lalaki na walang babaeng pinagmulan. So sino yung maging salungat niya? Lumikha ang Allah ng tao na mula sa babae na walang lalaking pinagmulan. At yun ay si Jesus na anak ni Birhing Maria. So kung sasabihin natin na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, masigit sana nating sabihin na si Eva ay anak ng Diyos dahil dahil yung pagkalikha kay Eva mas milagroso kaysa pagkalikha kay Jesus. Bakit? Si Eva galing sa lalaki, hindi naman likha sa lalaki na siya ay manganak, di ba? Pero si Jesus galing sa babae, likha sa babae na siya ay manganak, magkaroon ng anak. So ibig sabihin, sa pagka-milagroso, mas milagroso pa ang pagkalikha ni Eva, at mas milagroso pa ang pagkalikha kay Adan. Pero hindi kailanman si Eva ni si Adan naging anak ng Diyos, lalong-lalo na si Jesus. At ang katayuan ni Jesus sa Islam ay propeta, sugo ng Allah, mas mataas ang kanyang antas sa atin sapagkat siya ay pinili ng Allah mula sa lipon ng sangkatauhan. At marami pa mga propetang pinili na nauna pa sa kanya. At ang panghuli sa kanila na sugo ng Allah ay si Propeta Muhammad. Pantay-pantay ang paniniwala natin sa mga propeta na sila ay ipinadala dito sa lupa. Binigyan sila ng Allah ng mga milagro upang paniwalaan ng mga tao na sila ay sugo ng Diyos. Sugo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang dahilan kung bakit hindi pinaniniwalaan sa Islam na si Jesus ay anak ng Diyos. Nakuha. Ito. Alhamdulillah. Sunod na tanong. Bakit kayong mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay napako sa krus? Okay. Para sa inyong kaalaman, sa Islam ay itinuro na si Jesus ay buhay pa. Buhay pa. Sino yung napako sa krus? Nabanggit sa kasulatan sa Islam, sa banal na Quran, ang sinabi ng Allah, wa qawlihim
inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Walakin shubbiha lahum. Sabi ng Allah sa banal na Quran, at ang kanilang sinasabi, mga Hudyo, na napatay namin si Jesus na anak ni Maria. Subalit ang katotohanan, wa ma qataluhu, hindi nila siya napatay, wa ma salabuhu, at hindi nila siya napako sa krus, walakin shubbiha lahum. Ngunit mayroong ipinalit na tao na naging kahawig ni Jesus sa kapahintulot ng Panginoon, at yun ang nadakip nila, at yun ang napako sa krus. At inaakala nila na yun ay si Jesus. Subalit karamihan sa mga Hudyo sa panahon na yun ay nagdududa. Kahit nakikita nila na yung tao nakapako sa krus ay kamukha ni Jesus, pero mayroon silang pagdududa na parang hindi yan si Jesus. Kasi ang mga propeta, meron silang tinatawag na aura. Yung aura nila, yung dating nila ay mararamdaman ng mga tao na yung tao na yan propeta. Merong impact. Pero yung ipinako sa krus, wala silang naramdaman na kahit kakaunti na aura doon. At ang paniniwala sa Islam na nung si Jesus ay hinabol ng mga sundalo ni Poncio Pilato para ipako sa krus, siya ay nagtago sa kuweba kasama ng kanyang mga disipulo. At dumating si Jibril at doon sumilip sa mayroong butas, parang bintana, na nakita siya ni Jesus. Si Isa alayhis salam, nakita niya si Jibril. At alam ni Jesus na kukunin na siya at iaangat sa langit. Ililigtas siya ng Allah doon sa kaparusahan, ay doon sa pinsala ng mga gustong pumatay sa kanya. Ngunit tinipon ni Jesus yung kanyang mga disipulo at siya ay nagsabi, sino sa inyo ang muka ko ay ilagay sa muka niya? Kaming dalawa ay ganito sa paraiso. Magkatabi kami sa paraiso. Ang nagtaas ng kamay yung pinakabata. At ito ay nasa tafsir ni Ibn Kathir. Ngayon, naawa si Jesus doon kasi alam ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Inulit niya yung tanong, sino sa inyo ang muka ko ay ilalagay sa muka niya at kaming dalawa ay magkatabi sa paraiso? Walang tumaas ng kamay maliban doon sa bata na naman. Hanggang sa inulit ni Jesus ng 3 beses, yung bata palagi ang tumataas ng kamay hanggang sa siya na ang napagdesisyonan na Bismillah, ikaw yung napili. Kinuha na ni Jibril si Jesus buhay, katawan at kaluluwa, inangat doon sa langit. At yung napako at yung nahuli ay yung bata na naging kamukha ni Jesus at siya ang napako sa krus. At si Jesus siya ngayon ay nasa pangalawang baitang ng palapag ng kalangitan. Ang langit sa paniniwala sa Islam ay mayroong 7 palapag at si Jesus ay nasa pangalawang palapag, buhay na buhay. Kaya't babalik siya sa lupa pagdating ng huling araw upang sabihin sa mga tao, itama sa mga tao yung maling paniniwala nila sa pagsamba kay Jesus. At maraming mga Kristiyano ang magbabalik loob at maniniwala na si Jesus ay sugo lamang at sasamba sila sa Allah. Merong nabanggit yun sa Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bih. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bih. Walang matitirang Kristiyano sa lupa maliban na lamang na maniniwala kay Jesus na siya ay sugo lamang. Ibig sabihin, sa pagbalik ni Jesus sa lupa, mawawala ang relihiyon ng Christianity. Walang matitirang Kristiyano kundi lahat sila ay magiging Muslim dahil dumating na si Jesus. At yun ang paniniwala sa Islam. At hindi totoo na si Jesus ay pinako sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mananagot sa kanyang kasalanan. Walang magulang ang makaliligtas sa anak at walang anak ang makaliligtas sa magulang. Ang bawat isa ay mananagot sa kanyang kasalanan. At hindi ibig sabihin na paniwalaan na si Jesus ay napako sa krus, ikaw ay absuelto na sa iyong kasalanan. Kaya't ito ay nagkakaroon ng masamang resulta na may mga tao na kumpiyansa sa paggawa ng kasalanan sa pag-iisip na sila ay naisalba na sa pagpako ni Jesus sa krus. Kaya talamak yung kasalanan na gagawa ng mga taong ganun ang paniniwala.
sa kanilang paniniwala na pinatawad na sila. Kaya patuloy at paulit-ulit gumagawa ng kasalanan. Yun yung nagiging resulta. Allahu Akbar. Samantalang si Jesus ay inosente sa ganung klaseng paniniwala. Hindi niya itinuro na siya ay ipako sa krus para tubusin lahat ng kasalanan ng mga tao. At ang pangalawa nito, kapag yun ang paniniwala ng isang tao, ibig sabihin, para mong sinabi na hindi makatarungan ang Panginoon. Bakit? Papaano na lang yung mga taong isinilang at namatay bago pa si Jesus? So yung sa panahon ni Moises, ni Noah, Abraham, David, Solomon, na wala pa si Jesus, ibig sabihin yung mga kasalanan ng mga tao sa panahon na yun, hindi natubos. Kasi yung natubos lang ni Jesus, yung kasalanan ng mga taong kanyang nasasakupan at hanggang sa huling araw. So, ibig sabihin, hindi makatarungan. Allahu Akbar. At paano mo sasabihin na si Jesus ay ipinako sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga tao at sinabi mo pa na siya anak ng Diyos? Ibig sabihin, yung bugtong anak ng Diyos na kanyang kaisa-isang anak ay kaya niyang isakripisyo para lang patawarin niya yung mga tao? Ganun ba? Parang pinaghihinalaan mo ang Panginoon na napakaliit ng kanyang utak, na pwede naman niyang patawarin ang mga tao sa hindi pagpatay ng kanyang mahal na anak, di ba? Para mong sinabi na walang utak yung Panginoon, na bugtong anak niya, papatayin niya para lang mapatawad niya yung kasalanan ng mga tao. Subhanallah. Pwede naman niyang patawarin, wala na mga hadlang sa kanya na patawarin niya yung mga tao, na hindi na niya patayin pa ang kanyang bugtong ng anak kung yun man ay anak niya, at kung totoo man na ipinako sa cross upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Kaya ang paniniwala sa Islam na si Jesus ay buhay at babalik siya sa lupa upang ituwid yung maling paniniwala ng mga tao sa pagsamba sa kanya, at ang lahat ng mga Kristiyano ay maniniwala sa kanya na siya ay si Jesus, siya ay sugo lamang ng Allah, at sila ay magiging Muslim. Ang bawat isa sa atin ay mananagot sa kanyang kasalanan, hindi doon sa pagpako sa krus. Kaya magsumikap ang bawat isa sa paggawa ng madaming kabutihan at magsumikap sa pag-iwas sa mga kasalanan. Yun ang makapagliligtas sa kanya sa araw ng paghukom. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Medyo mahaba no? Konti lang. Alhamdulillah. So, yun yung pinaka-basic na sagot niya. Pinaka-basic. Pero kung halimbawa, kung ikaw Kristiyano, makuan ka. Ha? Oh. Masabtan mo. Oh. Alhamdulillah. So, yun yung sagot sa tanong na yun. Okay. Next na katanungan. Bakit kayo mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy? Yun yung next na tanong. Bismillah. Ang sagot natin, ganun din, basic din na sagot. Ikaw nang bahalang magpalawak, depende na rin sa research mo. Para sa inyong kaalaman, sa Islam ay mahigpit na ipinagbabawal ng pagkain ng karin ng baboy, sapagkat una, ito ay ipinagbawal ng Allah. Nabanggit sa Quran sa Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 3, na sinabi ng Allah, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Ipinagbawal sa inyo ang pagkain ng dugo. Yung dugo, patay na hayop at laman ng baboy. So, ibig sabihin, hindi lang laman ng baboy ang ipinagbawal, kundi pati na rin yung patay na hayop na hindi nakatay, at ganun din yung dugo. So, pareho lang sila sa level ng pagbabawal sa Islam. At hindi lang sa Islam ang nagbawal doon sa pagkain ng karne ng baboy, kundi pati rin sa Biblia, nabanggit doon sa Old Testament sa Leviticus 17 verse 7 hanggang 8, na sinabi doon na huwag niyong kainin ang karne ng baboy, ni hipuin ang kanyang patay na katawan.
So ibig sabihin, hindi lang sa pagkain ang ipinagbawal doon sa Biblia, kundi pati ang paghipo doon sa karne ng baboy ay ipinagbawal din doon sa Biblia. So ibig sabihin, mas matindi pa pala ang pagbabawal sa Biblia kaysa doon sa Quran. Nasa Quran, bawal kainin, pero doon, bawal hawakan, bawal hipuin. So ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano na naniniwala sa Biblia, ibig sabihin, kailangan mong sundin na yun ay ipinagbawal at walang isang bersikulo sa Biblia na nagsabi na ipinahintulot na ang pagkain ng baboy. Wala. Mga salitang gawa lamang ni Pablo na kanyang sinasabi na malinis na yung pagkain ng baboy, pero walang verse na nakasulat sa Biblia na malinis na ang pagkain na mention mismo, nabanggit mismo ng malinaw na pwede nang kainin ang karnin ng baboy sapagkat ito ay malinis na. Wala kang makita doon. At binanggit pa ni Jesus sa Biblia, merong verse sa Biblia na kanyang sinabi na naparito ako hindi para baguhin kung ano yung nauna ng mga kautusan, kundi para ipatupad, to confirm, pagtibayin yung mga nauna ng mga kautusan at hindi para baguhin. At kabilang sa mga naunang mga kautusan, yung pagbabawal ng pagkain ng karni ng baboy. So sa Islam, ang mga Muslim ay tuwid na sumusunod lamang kung ano yung ipinag-utos. Bawal, bawal. So wala nang marami pang salita. Ngayon, kung hindi pa rin tayo makumbinsi doon, ano ang dahilan kung bakit pinagbawal ng Panginoon ang pagkain ng karne ng baboy? Ngayon, titingnan natin, susuriin natin ang dahilan. Ano yung meron sa baboy, bakit ipinagbawal kainin? Okay, sino yung mga tao na kailangan nating tanungin para bigyan tayo ng kaalaman kung anong meron sa baboy na bakit ipinagbawal kainin? Siyempre, yung mga scientists, yung mga dalubhasa, yung mga specialist. So, kung titinan mo sa internet at tanungin mo sila, mga doctors, mga specialists, mga scientists, kanilang kanilang nasuri na ang karni ng baboy ay punong-puno ng uod. Napakaraming mga uod, mga parasite, iba't ibang klase ng uod ang namumuhay sa loob ng karni ng baboy. Namumugad sila sa karni ng baboy. Ginagawa nilang pugad ang karni ng baboy. Yun yung mga Bakit? Kung titingnan mo, yung kinakain ng baboy, puro mga madudumi. Kahit yung feeds na kanyang kinakain ay gawa sa maduming pagkain. At yung kanilang tinitirhan ay napakadumi. At minsan, na yung kanyang sariling dumi ay kanyang kinakain. A'udhu billahi min dhalik. Kanyang sariling dumi ay kanyang kinakain. Yung mga tira-tira nating pagkain sa bahay, at minsan meron ng uod, yung inipon natin sa balde, minsan inuud na, yun yung pinapakain natin sa baboy, at sarap na sarap yung baboy sa pagkain nun. So, ang resulta, nagiging pugad ng mga uod ang karne ng baboy. Kaya't ipinagbawal ito ng Diyos na kainin sa atin. Alam ng Panginoon kung anong pinsala ang maidudulot ng karne ng baboy kapag ito ay nakain ng tao. Kaya ito ay pinagbawal. Mismo ang mga scientists, mga doctors, mga specialists na kahit sila ay hindi mga Muslim, kanilang pinapayo sa mga tao na huwag kayong kumain ng baboy. At may isang bansa sa Europe na hindi sila mga Muslim, kanilang binan yung pagkain ng karne ng baboy. Hindi dahil sa merong flu o merong hindi. Dahil totally ban yung pagkain ng baboy sapagkat yung kanilang gobyerno doon ay naniwala sa mga dalubhasa sa kanila na ang karne ng baboy ay maraming uod, iba't ibang uri ng parasite na kapag kinain ng tao yung karne, lilipat yung mga uod na yun sa katawan ng tao at doon naman mamumugad sa katawan ng tao. Kaya't gagawa ito ng iba't ibang uri ng pinsala sa katawan ng tao. Sapagkat ang katawan ng tao ay hindi nakadesenyo para maging pugad ng mga uod. A'udhu billah. Kaya't kapag kinain mo yung karni ng baboy, lilipat yung mga uod sa katawan mo at gagawa sila ng iba't ibang uri ng sakit sa ulo,
sakit sa liver, sakit sa atay, sakit sa baga, iba't ibang uri ng sakit. Kaya nga, kapag may isang taong may sakit at pupunta sa doktor para check up, ang unang-unang i-advise, ipapayo ng doktor, huwag ka nang kumain ng karne ng baboy. Kasi alam nila na yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ka nagkasakit. Allahu Akbar. Kaya sa Islam, mga mahal kong mga kababayan, mga kapatid, hindi lang ang iyong kaluluwa ang sinisikap ng Islam na maligtas sa kaparusahan sa araw ng paghukom, kundi pati na rin mismo ang iyong pisikal na pangangatawan ay ayaw ng Islam na mapahamak habang buhay ka pa dito sa mundo. Ganun kaganda ang reliyong Islam. Ganun ang relihiyon na pinili sa ating ng dakilang tagapaglikha. Kung ano yung ikakapinsala ng iyong katawan ay inilalayo ka nito. Ang pagbabawal sa Islam ay para din sa kapakanan ng iyong sarili, para hindi ka mapahamak. Ganun kaganda ang relihiyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya't nasa tao na lang kung saan ang kanyang pipiliin na landas. Yung landas na ikakabuti sa kanyang sarili o landas na ikakasama sa kanyang sarili. At hanggang dito na lamang. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kaya na, bro. Dudong. Nakaidugang. So, nakaikuan. Meron kang ano. Yun ay basic na ano lang na sagot natin. At kung doon ka mag-stick sa ganong uri ng sagot, alhamdulillah, maganda. Actually, meron pang mas malawak pa na sagot doon. Himay-himayin mo siya. Ano yung epekto ng pagkain ng baboy? Misa pa nga, meron pang sagot doon na halimbawa kung yung nagtanong ay medyo may pagkaano pa, pilosopo, sasabihin niya, Diyos ba ninyo ang baboy? Bakit nyo binabanal? So, siyempre, yung sagot mo sa kanya, malumanay din na hindi ibig sabihin na hindi kinakain, binabanal na. Nalala ko si Nuh Kaparinyo, rahimahullah. Sa Iskag, may isang taong lumapit sa kanya at nagsabi na, Diyos ba ninyo ang baboy? Oh. Kasi sabi ni Nuh, bakit mo naman nasabi? Grabe naman sa dinami-daming pwedeng maging Diyos, bakit baboy pa? Sabi nung tao, kasi hindi nyo kinakain eh. Binabanal nyo. Sabi ni Nino Kaparinyo, ngayon naghanap siya ng bagay na pwede niyang ituro. Meron siya nakita doon sa tae ng aso. Sabi ni Nino Kaparinyo doon sa nagtanong ng Kristiyano, ano yan? Sabi niya, tae ng aso. Kinakain mo yan? Sabi niya, hindi. Ibig sabihin, Diyos mo yan. Hindi mo kinakain. Hindi. Ganun din sa baboy. Hindi ibig sabihin na hindi kinakain, Diyos na. Yung tayo yun. Kinakain mo yan, yung tayo. Hindi. Ibig sabihin, Diyos mo yan. Ganun. Subhanallah. Allahu Akbar. So, yung mga ganun na kung kaya mong iwasan din yung ganun, baka magsuntukan na kayo. Kung kaya mong iwasan sa magandang paraan, mas mainam. Pwede rin idagdag mo doon na yung baboy nga, yung pangalan pa nga niya ang sagwa na. Di ba? Minsan si Nuh Kaparinyo, rahimahullah, nagdaawa siya. Nakita ko mismo, nandun ako. Sabi niya, kami bilang mga Muslim, pwede nyo kaming bakahin. Kambingin nyo pa. Sabi niya, manukin nyo pa. Huwag nyo lang babuyin. Iba na yan. Di ba? Parang malalim na kahulugan, di ba? Pero, siyempre, yung parang kinokonek niya yung kahulugan ng word na binaboy doon mismo sa nilikha, doon mismo sa bagay, sa hayop mismo. Na salitang baboy is napakasama na. No? At ginagamit minsan sa pagmumura. No? Baboy ka. Bakit nila ginagamit yon? Kasi alam nila na madumi yung baboy. Tapos kinakain mo. Ginagamit mo bilang pagmura, tapos kinakain mo. Auzubillah. Merong isang binaboy. Di ba? Parang, ibig sabihin, kapag meron kang marinig na merong isang babae binaboy, ibig sabihin, ano yung ginawa sa kanya? Matindi. Malaswa yung ginawa sa kanya, at hindi lang basta-basta na malaswa, kundi napakalaswa sa malaswa pa yung ginawa sa kanya. At yung ginamit na word is binaboy. Ibig sabihin, yung salitang
Baboy is malaswa. Para sa mga malalaswa, madudumi. Ganon. Tapos kinakain mo. Subhanallah. Kaya nga, wala kang makita, sabi pa ni Nuh Kaparinyo, rahimahullah, ang dami niya mga kalokohanan. Pero ano naman din, sabi niya, wala kang makita na kainan. Halimbawa, sabi niya, nung nagpunta ako sa Bicol, sabi niya, meron ako nakita na kambingan. Kainan, kambingan. Dito sa atin, sabi niya, sa Cavite, sabi niya, meron tayong bakahan. Ganon. Pero wala kang makitang kainan na babuyan. Parang ang sagwa parang ayaw mong kumain doon. Babuyan. Di ba? Pangalan pa lang niya. At ganon din, sabi niya, yung pangalan ng street, sabi niya, meron akong nakita na mga street na Kambingan Street. Okay lang yan, siguro maraming kambing dyan, ganon. Bakahan Street, ganon. Manukan Street. Pero Babuyan Street, parang saan ka nakatira? Sa Babuyan Street? parang ang bababoy ng mga tao dyan. Baka siguro mabaho yung lugar niya, no? Kasi Babuyan. Ganon. Subhanallah. Ibig sabihin, ikaw na yung bahalang mag-drive kung paano mo, ang importante is parating mo yung mensahe sa nagtanong kung ano yung dahilan kung bakit tayo mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Okay. Ngayon, kadalasang tanong din, halimbawa, bakit ang mga Muslim ay nagpapahaba ng balbas? Ganon. Yung sagot mo doon, una, yung pagpapahaba ng balbas, ito ay pagsunod sa dakilang tagapaglikha at pagsunod sa mga propeta. Lahat ng mga propeta, kahit si Jesus, ay nagpapahaba siya ng balbas. At ang paniniwala sa Islam na ang kaligtasan ay nasa pagsamba sa Diyos at pagsunod sa mga propeta. Tulad sa panahon ni Noah, sino yung mga tao na sumunod kay Noah, siya yung propeta sa panahon niya, ay naligtas, sumakay sa barko, hindi nalunod. Pero yung sino yung sumuway sa kanya, nalunod. So ganon din na ang mga propeta, sila ay ipinadala ng Allah dito sa lupa para maging huwaran natin, maging gabay, na sila yung susundin natin kung paano natin sambahin ang dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, hindi tayo mag-iimbento ng uri ng pagsamba na gawa-gawa lang natin. Baka hindi ito tanggapin ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay nagpadala ng mga propeta para sila yung gagayahin natin. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, nung siya ay nagtuturo siya kung paano magdasal sa kanyang mga kasamahan, kanyang sinabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Magdasal kayo kung paano niyo ako nakitang nagdadasal. Ibig sabihin, gayahin niyo ako. Ito yung dasal na tatanggapin ng Panginoon natin. Hindi yung mag-iimbento ka. Kaya yung pagpapahaba ng balbas ng mga Muslim, ito ay pagsunod lamang sa mga propeta. Kahit si Propeta Jesus, kung makikita mo yung mga sinasabi nilang larawan ni Jesus, wala kang makitang larawan ni Jesus na walang balbas. Mayroong balbas. Pati yung mga artistang tumatayo bilang siya sa mga palabas, mayroong mga balbas. So yung balbas, ito ay pagsunod sa mga propeta at gusto namin mga Muslim na kami ay maligtas sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng pagsunod namin sa mga propeta ng dakilang tagapaglikha. Allahu Akbar. Next na tanong din, bakit yung mga babae ninyo ay nagtatalukbong, naghihijab? Yung sagot natin doon, para sa inyong kaalaman, ang pagsusuot ng babae ng tinatawag na hijab, talukbong, nagsusuot ng mahaba at maluwang na damit, ito ay hindi kultura at hindi tradisyon ng mga Muslim, kundi ito ay pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Bakit? Sapagkat inutos ng dakilang tagapaglikha na ang mga babae ay magsuot sila ng damit na matatakpan mula ulo hanggang paa. Matatakpan mula ulo hanggang paa. At itong pagsuot nila ng mahaba na damit at pagtakip ng ulo, ito rin ay pagsunod sa mga katuruan ng mga sugo ng Panginoon. Halimbawa lamang si Jesus, siya ay sugo ng Allah. Ang kanyang nanay, si Birhing Maria, kung titingnan mo ang kanyang kasuotan, ay nagtatalukbong sapagkat si Birhing Maria ay isang tuwid na alipin ng Allah. Tuwid na alipin ng Panginoon. Kaya ang babaeng Muslim ay gusto niyang maging tuwid na alipin ng Panginoon. Tuwid na alipin ng Allah. Kaya ginagaya niya ang suot nila Birhen Maria at mga nauna pa ng mga babae na matutuwid.
At ang pagsusuot ng babae sa kanyang mahabang damit, sa kanyang talukbong, ito ay proteksyon sa kanyang pagkababae. Bakit? Sapagat ang kanyang kagandahan ay para lamang sa kanyang pamilya, para lang sa kanyang asawa, magiging asawa. Hindi yung kahit sino-sino na lang na lalaki ang pwedeng tumingin sa kanyang kagandahan. Ang Islam ay tinataas ang antas ng kababaihan na hindi sila pwedeng hawakan ng lalaking hindi nila asawa, hindi nila kapamilya. Hindi tulad ng iba na kahit sino na lang ang makahawak, o di kaya ang mas masakit pa doon, kahit sino na lang ang pwedeng tumabi sa kanya. At kung siya ay makapag-asawa, siya ay sikanhan, yung babae, sikanhan na lang sa kanyang asawa, o di kaya third hand, o di kaya fourth hand. Yun yung nagiging realidad. Kaya sa Islam, ang isang babae ay hindi siya pwede hawakan ng kahit sinong lalaki maliban na lamang kung asawa niya. Allahu Akbar. So ganun ka ganda ang pagtaas ng level ng isang babae sa Islam. At ganun din ang kanyang pagsuot ng mahabang damit. Ito ay proteksyon sa kanya upang hindi siya mabastos ng mga kalalakihan. Kung siya ay dadaan sa kalsada na may mga kalalakihan, ay hindi siya basta-basta mababastos sapagkat walang nakikitang parte ng kanyang katawan na pwedeng bastusin ng isang lalaki. Kaya mapapansin ninyo na yung babae na halos nakahubad na sa paglalakad sa kalsada, yung mga mata ng mga kalalakihan ay nasa kanya at baka humantong pa na siya ay bastusin sapagkat ang kanyang katawan ay lantad na sa mga tao, hayag sa mga tao. Pero yung babaeng Muslim, nang dahil sa ang kasuotan niya ay mahaba, natakpan siya, ang nangyayari, nagkakaroon ng respeto ang mga tao sa kanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So yun mga kapatid, yun yung basic na sagot natin doon kung bakit yung babaeng Muslim ay nagtatakip ng damit. Ngayon naman yung tanong, bakit ang mga Muslim ay maraming asawa? Okay, bibigyan ko kayo ng kasagutan na basic lang. Basic. Ang sagot natin doon, ang pagpaparami ng asawa ng isang Muslim na lalaki, hindi ito obligado sa Islam. Kundi ito ay ipinahintulot lamang sa mayroong kakayahan, pisikal at pinansyal, pati ang kanyang oras niya. At ito ay hanggang 4 lamang. Yun ang batas ng Islam. At kung sino man lalaki na natatakot siya, nangamba siya, na hindi niya kayang bigyan ng katarungan o gawin niyang pantay yung trato niya sa kanyang mga asawa, ay mag-asawa lamang siya ng isa. At yun yung karamihan sa mga Muslim. Iisa lamang ang kanilang mga asawa sa buong mundo. Yun yung karamihan. Tig-iisa lamang ang mga asawa. Bihira lang yung mga Muslim na nakapag-asawa ng 2, 3 hanggang 4. At ang pag-aasawa sa Islam, kung bakit pinahintulot sa lalaki, sapagkat ang lalaki ay nilikha ng Panginoon na mayroon siyang likas na kahit mayroon na siyang asawa, ay tumitingin pa rin siya sa ibang babae. One time, meron akong lecture sa Yanbor. Yun yung tanong sa akin. Marami sila, mga OFW. Grabe yung tanong niya, mga Muslim, nag-asawa ng marami, parang napakamanyakis naman yata, ganun. So, yun yung kabilang sa sinagot ko na ang lalaki ay nilikha siya na meron siyang likas na pagnanasa na kahit siya ay mayroon ng asawa, ay tumitingin pa rin siya sa ibang babae. Mismo yung nagtanong, kinausap ko. Sabi ko, kabayan, aminin mo. Totoo hindi. Merong asawa, nasaan? Nasa Pilipinas. Ikaw ba ay hindi titingin sa babae, doon lang talaga sa asawa mo? Hindi. Sabi ko, di ba? Inamin mo mismo. Ngayon sa Islam, ipinagbawal yun. Yung ginagawa mo na yan, ipinagbawal yan sa Islam. Yung manunood ka ng mga nakahubad na babae, yan. Yung mga ginagawa nyo, sabi ko sa kanila, na porket malayo ang mga asawa ninyo nasa Pilipinas, ngayon nanonood kayo ng kahit ano-anong mga nakahubad dyan. Bakit? Kasi nilikha tayo ng mga lalaki, Muslim o hindi Muslim, na kahit meron ka ng asawa, ay meron ka pa rin pagnanasang tumingin sa ibang babae, na kahit naman binibigay naman talaga ng iyong asawa ang karapatan niya sa iyo. Likas na yon sa atin. Ngayon, ang Islam ay nagbigay ng batas upang hindi ka magkasala.
Allahu Akbar. So ibig sabihin, yung pag-aasawa ng lalaki na higit sa isa, batas yun ng Islam para maiwasan ang kasalanan. Ngayon, papaano? Kung sakali mang hindi na kaya ng iyong sarili, meron kang nakilalang bagong babae at naisip mo na kaya mo physically, kaya mo financially. Ngayon, magkakasala ka sa kanya, nagkagustuhan kayo, meron kang asawa. Siyempre, bawal yun, di ba? Ngayon, anong gagawin mo habang buhay kang ganyan? Kaya yung ginagawa ninyo, nagtatago kayo sa dilim. Tinatago ninyo. Meron, isa lang yung asawa nyo, legal, isa lang, pero yung asawa na baka higit pa sa 4. Sa Islam, bawal yun. Kaya sa Islam, para maging legal, ay ipinahintulot sa iyo na pakasalan siya at ipakita mo sa mga tao. At ipaalam mo doon sa una mong asawa. At kung hindi mo kayang gawin yon, manahimik ka na lamang. Umupo ka na lang sa bahay mo, manood ka ng TV, makinig ka ng mga balita, manahimik ka. Kung hindi, wala kang pinansyal, wala kang ganon. Tiisin mo yung pagnanasa mo. Ganon. So, ibig sabihin, kung titingnan natin itong batas ng Islam, ay makikita natin at malalaman natin na ang lalaking Muslim pala ay disiplinado. Bakit? Kasi kung meron siyang pagnanasa, ay hindi niya ito gagawin sa maling paraan, kundi sa legal na paraan. Pero kapag hindi Muslim, takot gawin sa legal na paraan kasi wala namang legal sa kanilang ganon, kaya gagawin niya ito sa masama na paraan. So saan ka? Sa legal na paraan o sa illegal na paraan? Yun yung banat natin doon sa sa ganon. At ganon din, itong batas na ito ay nakakatulong sa babae. Bakit? Isipin nyo, ang babae ay nilikha bilang isang mahina na nilalang. Kailangang merong mag-aaruga sa kanya. Babae, maghalimbawa tayo ng isang babae na namatayan ng asawa. Hindi niya kayang itaguyod ang kanyang mga anak sa buhay. Hindi siya sanay. Kasi nasanay siya na yung asawa niya yung nagtataguyod ng kanilang buhay. Ngayon, meron siyang nakilala na isang tao na alam niya na kaya niyang gampanan, kaya niyang tumindig bilang isang padre di pamilya sa kanila. Ngunit may asawa yon. Ano ang gagawin ng babae? Wala siyang nakita na binata na kayang tumayo at kayang tanggapin siya. Ang nakita niya yung may asawa lang. Kaya sa Islam, pinahintulot na pwedeng gawin yon, na yung lalaki, aasawahin niya yung babae sa legal na paraan upang matulungan niya yung buhay ng babae at pati yung buhay ng kanyang mga anak. Allahu Akbar. Ipinahintulot yun sa Islam. Ganon din halimbawa, may isang babae na dalaga. Ngayon, wala siyang nakita na lalaki na pwedeng tumayo bilang guardian niya. Walang lalaki na pwedeng mag-aruga sa kanya na binata. Meron siyang nakita kaso lang may asawa. Ngayon, ipipilit ba niya yung sarili niya doon sa binata na alam niya na hindi gaano maibigay yung karapatan niya bilang isang babae, pero doon sa lalaki na mayroong asawa ay maibibigay yung karapatan niya bilang isang babae at maaalagaan siya. Pero ang problema, may asawa. Kaya yung ginagawa ng mga hindi mga Muslim ay kumakabit sila. Sumasali sila doon. Kaya yung babae ay pumapatol na lang siya doon para lang mabuhay siya, para lang merong mag-aruga sa kanya. Pero sa Islam, hindi, bawal yun. Kaya sa Islam, pinahintulutan na yung lalaki na yun, tulungan niya yung babae na yun. Kasi yung babae, wala siyang nakita na lalaki na pwedeng tumulong sa kanya na tumayo sa kanyang buhay maliban doon sa lalaki na mayroong asawa. Ipinahintulot yun ng Islam para sa ganong kabutihan, sa ganong maslaha. So, ibig sabihin, kabutihan din doon sa batas ng Islam sa kung bakit ipinahintulot na yung lalaki ay mag-asawa na higit sa isa. At ganon din, merong iba ding problema na yun ang solusyon. Halimbawa, may isang mag-asawa, hindi sila nagkaroon ng anak ng ilang taon. Yung lalaki ay talagang inip na siya. Yung talagang gustong-gusto niya magkaroon ng anak. Ngayon,
Hindi niya magagawa doon sa asawa niya sapagkat hindi nagkakanak yung asawa niya. Ang ginagawa ng iba, nag-aampon na lang sila. Nag-aampon. Sa Islam, bawal ang mag-ampon. Pwede kang mag-aruga ng bata pero hindi mo pwedeng ipangalan yung pangalan mo sa kanya. Hindi mo pwedeng yung apelyido mo, i-apelyido mo doon sa inampon. Bawal yun kasi parang tinanggalan mo ng karapatan yung tunay niyang mga magulang. So ang ginawa ng Islam, ikaw na lalaki, hindi nagkakaanak yung asawa mo, pinahintulot sa iyo na mag-asawa ng ibang babae para magkaroon ka ng anak. So ibig sabihin, solusyon sa buhay ng isang lalaki na hindi siya nagkakaroon ng anak, yung pag-asawa ng higit sa isa. Ganon din sa isang babae, halimbawa, solusyon din, may mga mag-asawa na ang babae hindi niya kayang ibigay yung kumpletong karapatan ng lalaki. At natatakot yung babae na hiwalayan siya ng lalaki. Merong nangyayaring ganun mga kapatid, at merong umaangat sa korte na gusto ng lalaki na hiwalayan na yung babae para makapag-asawa siya ng iba kasi hindi na ibibigay ng babae na yun yung karapatan ng lalaki. Para lang makapag-asawa siya sa iba, kailangan niyang hiwalayan yung babae. Kasi bawal sa kanilang mag-asawa ng higit sa isa. Sa Islam, hindi mo na kailangang hiwalayan pa. Panatilihin mo yung babae bilang asawa mo, mag-asawa ka ng pangalawa. At yung babae ay mananatili sa iyo, so nagkakaroon siya ng kaginhawaan na imbis yung babae natatakot siya na hiwalayan ng lalaki, ang nangyari, nagkaroon ng solusyon ang kanyang problema dahil sa batas ng Islam na yun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nakuha natin? Malinaw? Marami pang iba. Napakadami pa na mga dahilan kung bakit ipinahintulot ang pag-asawa na higit sa isa. Ngunit, lagi nating tandaan na hindi pwedeng abusuhin yung batas na yon sapagkat ang lalaki mismo ang magkakasala. Kung bakit nasisira sa paningin ng ibang mga tao yung ganong klaseng batas kasi may mga tao na umaabuso doon. Kahit naman sa hindi niya kaya, wala siyang kakayahan na finansyal, walang kakayahan na pisikal, ay pumapasok sa ganong batas sa sariling pagnanasa lamang. At yun ay magkakasala siya sa Islam. Kaya nga sinabi sa Islam na فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Sabi na Allah, kung kayo ay natatakot na hindi kayo makapagbigay ng katarungan doon sa mga yatim, sa mga ulila na inyong inaalagaan, ay mag-asawa kayo ng ibang mga babae na 2, 3 hanggang 4. At kung sakaling kayo ay nangamba na hindi nyo maibigay yung tamang katarungan, ay mag-asawa lamang ng isa. At wala kang nakitang relihiyon na nag-utos na mag-asawa lamang ng isa maliban sa relihiyong Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Dodong, tinaw? Usay mag-iunahon na dong? Allahu Akbar. Yung ganong batas kasi, kapag marami kang nakikitang buhay ng pamilya na nasisira dahil sa ginawang batas nila na isa lang yung asawa, mararamdaman mo kung gaano kaganda ang batas na yun na ipinatupad ng Islam, itinuro ng Islam. Solusyon na imbis masisira sana yung pamilya, ang nangyayari, nabubuo sila ulit dahil sa ganung uri ng batas. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sabi ng Allah, ang batas ba ng jahiliya, batas ba ng kamangmangan, gawa-gawa ng tao ang kanilang sinusunod? Meron pa bang, sabi ng Allah, meron pa bang wa man ahsanu hukman minallah wa man ahsanu hukman minallahi liqaumin yuqinun? Meron pa bang batas na mas mananaig pa, mas mainam pa kaysa batas ng Allah? Tunay na wala na para sa mga taong yuqinun. Ibig sabihin, para sa mga taong nakakasiguro. Yung mga taong mayroong matibay na kaalaman na nakakasiguro sila sa bawat sitwasyon, makikita nila na ang batas ng Allah ang pinakamainam kaysa batas na gawa-gawa lamang ng mga tao. Subhanallah. Ano pa yung tanong? Bakit ang mga Muslim ay nagdarasal na nakatuwad? Ganon.
Kung ano yung sagot mo doon sa balbas, pagsamba sa Allah, pagsunod sa propeta, at ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom ay nasa pagsunod sa mga propeta, tulad ng panahon ni Noah na yung mga sumunod sa kanya ay naligtas, yung mga hindi sumunod nalunod. Ganon din yung sagot mo doon sa bakit ang Muslim ay nakadasal na nakatuwad. Bakit kayo nakatuwad sa magdasal? Sabi mo sa kanya, yan ay pagpapatira pa, yan ay inutos ng Panginoon, at maging si Jesucristo, kung siya ay magdasal, nagpapatira pa sa lupa. At yan yung pinaka-the best na posisyon na maipapakita ng isang tao bilang isang alipin sa harap ng kanyang dakilang Panginoon, na siya ay ilalagay niya sa lupa ang kanyang muka, ang kanyang ulo, ibababa niya. Totally pagpapakumbaba ang ganung uri ng posisyon, at yun ay gagawin mo lang sa iyong Panginoon at hindi mo pwedeng gawin sa iyong kapwa-tao. So, yung ganong uri ng tanong, yung sagot mo, ito ay pagsunod, pagsamba sa Panginoon at pagsunod sa mga propeta. Ito yung batas, paraan ng pagsamba na inutos sa atin, hindi yung sumasayaw-sayaw ka, kumakanta-kanta ka, na hindi naman ginawa yun ni Jesus. Maliligaw ka. Sundin mo kung ano yung paraan ng pagsamba ng mga propeta, maliligtas ka kung paano naligtas yung mga naunang mga tao na sumunod sa kanilang mga propeta. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ano pa yung pwedeng tanong? Bakit ang mga Muslim ay mga mamamatay tao? Actually, napakaraming sagot doon, pero bigyan natin ng pinaka-basic para magkaroon kayo ng idea din. Ang pagiging extremist o yung pagiging terorista, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Napakaraming mga aya sa Quran na kung sino man ang pumatay, siya ay papatayin din. Kung sino man ang nagnakaw, puputulan ng kamay. Kung sino man ang kumangkam ng kayamanan ng ibang tao ay paparusahan. So, ibig sabihin, ang salitang terorismo ay napakalayo sa Islam. Kasi ang Islam ay kumakalaban din dun sa tinatawag na terorismo. Ngayon ang tanong, bakit ang ibang mga Muslim ay gumagawa ng ganon? Ang sagot natin doon ay, kung may mga taong gumagawa ng ganon, hindi natin pwedeng isakay sa relihiyon yung kanilang ginagawa. Meron silang kanilang sariling landas na ginagawa bilang isang tao, anuman ang kanilang relihiyon o paniniwala, hindi natin pwedeng sisihin yun dahil sa kanilang ginagawa. Kasi ang paghukom mo sa isang relihiyon, hindi doon sa taong gumagawa, kundi doon sa mismong turo. Baka yung tao na yon ay nagpapanggap siya na kabilang sa umaanib sa isang naturang relihiyon, subalit hindi niya talaga sinusunod kung ano yung nasa loob nito. Ibig sabihin, ang relihiyong Islam ay inosente sa ganyang trabaho. Ang relihiyong Islam ay kumakalaban pa, kumukontra sa lahat ng uri ng kasamaan sa kalupaan. At kung gusto mong malaman, basahin mo ang banal na Quran, makikita mo doon na ang Islam ay puro kabutihan yung tinuturo. Yung mga nagsasabing sila ay Muslim at gumagawa ng terorismo, hindi natin pwedeng sabihin na yun ang turo ng Islam. Kanilang gawain yun. Bakit? Kung sasabihin natin na yun ang turo ng Islam, isa na lahat ng Muslim terorista. Isa na ako ngayon na sa harapan mo. Kami, pinatay na namin kayo lahat. Ganon. So, ibig sabihin, yung mga taong gumagawa ng kasamaan, sa kanila lang yun. Halimbawa din, sa sa relihiyong Kristyanismo, may mga Kristiyano na nagnanakaw, pumapatay. Pwede man natin sabihin na turo ng simbahan ang pagnakaw at ang pagpatay? Siyempre hindi. At kung sasabihin mo na masama ang mga Muslim, karamihan sa mga Muslim masasama, ngayon, pumunta ka sa mga kulungan. Sino yung mas marami nakakulong? Iba't ibang kaso ang ginagawa ng mga tao nasa loob ng kulungan. Yung ginawa nila, iba't ibang kaso kung bakit sila nakakulong. Robbery, pagpatay ng tao, murder, meron pang double murder, meron pang triple murder, pagnanakaw, pangre-rape. Kung tingnan mo sila ba yung mga Muslim? Hindi. Ibig sabihin, karamihan sa mga masasama, hindi mga Muslim. So hindi mo pwedeng ibintang yung mga masasama sa Islam. Manood ka sa TV
Araw-araw merong binabalita na merong pinatay, merong ni-rape. Bata pa, nire-rape na. Sino yung gumagawa nun? Mga Muslim? Hindi. Hindi mga Muslim. So, ibig sabihin, ang salitang terrorism ay napakalayo doon ng Islam. Kung ano yung ginagawa ng mga tao nagsasabing sila ay Muslim na may kaugnay sa terorista, sa kanila na yun. Huwag mong isali sa Islam. At kung gusto mong malaman yung tunay na turo ng Islam, huwag kang tumingin sa kanila. Tumingin ka sa Islam, sa turo ng Islam. At kung sasabihin mo na kung ano yung puno, ganon din yung bunga, bakit? Lahat ba ng bunga na isang puno sira? At bakit? Kung mayroong 5 o 10 na sira sa bunga ng puno at yung natitira na napakadami is mga mabubuti, bakit? Yung sira ba yung pipitasin mo? O yung hindi sira? Siyempre, yun yung hindi sira. At kung sasabihin mo na dahil sa mayroong isang sira na bunga doon sa napakaraming bunga, sasabihin mo agad na yung puno na yan sira. Walang taong nagsasabi doon maliban na lamang na sira. Subhanallah. Yung sira, wag mong pansinin yun. Yung pansinin mo, yung napakaraming kabutihan, yung napakaraming bunga, yun ang pitasin mo at ibenta mo or kainin mo or ipamigay mo. Yun yung batas ng Islam. Yun yung turo sa Islam. Marami pang mga sagot doon, pero yun yung pinaka-basic niya na ang Islam ay inosente sa ganung gawain. At kung gusto nyo malaman, basahin nyo, pag-aralan nyo ang katuruan ng Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ano pang tanong natin? Pwedeng anuin? Ano yung nauna? Bible o Quran? Masya Allah. Okay. Napakagandang katanungan. Ano yung nauna? Biblia ba o Quran? Okay. Kung titingnan natin sa existing, mas nauna ang Biblia kaysa Quran. Pero, hindi ibig sabihin na kinopya ng Quran ang Biblia. Bakit? Kasi kung kinopya lamang ng Quran ang Biblia, sana pinaniwalaan din namin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos. Kundi, salungat pa doon yung turo. At hindi ibig sabihin na nauna ang Biblia kaysa Quran, mas tama na ang Biblia sapagkat hindi lahat ng nauna ay tama. Hindi lahat ng nauna ay tama. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa paniniwala namin sa mga kapahayagan. Sa Islam, naniniwala kami na ang Panginoon ay nagpahayag ng mga banal na libro sa kanyang mga propeta. At kabilang sa mga propetang nabigyan ng libro ay si Moises at saka si Jesus. Si Moises, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan na tinawag na Taurah, at si Jesus naman, binigyan ng libro na tinawag na Injil o Ebanghelyo ni Jesus. At yun yung mas nauna kaysa Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sapagkat si Propeta Muhammad ang panghuling propeta at ang Quran ang panghuling kapahayagan. Ngayon, nasaan ang Taurah at nasaan ang Injil? Kung babasahin mo ang Biblia ay nahati sa dalawang hati. Ang Old Testament at ang New Testament. Ang Old Testament, napapaloob doon ang iba't ibang mga libro. At ilan doon ay kinuha mula sa Taurah, mula kay Moises. Hindi lahat ng Old Testament ay Taurah. Sa New Testament naman, napapaloob ng 4 na ebanghelyo at iba pa na mga mensahe ni Pablo. So yung 4 na ebanghelyo, ebanghelyo ni Lucas, ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Marcos, ebanghelyo ni Juan, wala doon yung tinatawag na Injil na ipinahayag ng Allah kay Jesus na tinawag na ebanghelyo ni Jesus. Pero sinasabi nilang yung New Testament, yun yung ebanghelyo ni Jesus, pero walang doon na nakasulat na ebanghelyo ni Jesus. So ibig sabihin, kung sasabihin nyo na ang Taurah, ang kapahayagan ni Moises at kapahayagan ni Jesus, ang Injil na mas nauna kaysa Quran, tama yon at pareho silang salita ng Allah.
Ang Injil, ang Taura at ang Quran, yung tatlong libro na yan ay parehong salita ng Allah at pinaniwalaan yun sa Islam. Pero yung Biblia na tinutukoy ninyo, hindi na yan masasabi natin na salita ng Panginoon sapagkat napakaraming mga libro na ipinasok dyan sa Biblia. Kaya nga tinawag siyang Biblia sapagkat ang ibig sabihin ng Biblia ay Biblos. Ang ibig sabihin ng Biblos ay compilation of different books. So ibig sabihin ang Biblia ay parang folder na nilalagyan ng iba't ibang mga files, iba't ibang mga libro. So hindi lang isang libro ang Biblia, kundi napakaraming mga libro na nasa loob ng Biblia. At hindi na alam doon kung saan yung libro ni Moises na galing sa Panginoon, at hindi na rin alam doon kung saan yung libro ni Jesus na galing sa Panginoon. Kahit iba-iba na yung nasa loob doon. Kaya masasabi natin na ang Taura at ang Injil ay nakurap na, nasira na ng mga naunang mga tao at hinalo nila ito sa Biblia. Hindi na pure salita ng Diyos ang nasa loob ng Biblia. Samantalang ang banal na Quran, kung ano yung itsura ng Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sa kanyang kapanahonan, ganun pa rin sa ating panahon. Yun pa rin ang Quran, hindi nagbago kahit isang letra. At napakaraming mga Muslim ang nakasaulo nito na kahit sunugin pa ang Quran at baguhin, hindi kailan naman mababago sapagkat ang Allah ay nangako ng kanya itong aalagaan. Kanya sinabi, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Katotohanan kami ay nagpadala ng kapahayagan ng Quran at amin itong aalagaan. Yan ang tanong, bakit hindi inalagaan ng Allah ang Torah? Bakit hindi inalagaan ng Allah ang Injil para hindi mabago? Sinadya ng Allah na hindi niya alagaan yon sapagkat siya ay magpapadala ng huling kapahayagan na yung kapahayagan na yon ay saklaw niya ang lahat ng mga naunang kapahayagan. Ibig sabihin, ang banal na Quran ay kung ano yung batas na nandoon sa Taura ay nasa loob ng Quran. Kung ano yung batas na nandoon sa Injil ay nasa loob ng banal na Quran. So ibig sabihin, kung gusto mong sundin ang Taura ni Moises at ang Ebanghelyo ni Jesus, hindi mo na kailangan ng Biblia. Kailangan mo ang Quran. Sapagkat nandun na lahat. At kung sino man ang tao na sundin niya ang Quran isang libro lamang, hindi maraming libro. Sino mang tao na sundin niya ang Quran, nangako ang Allah na siya ay magkakaroon ng magandang buhay sa mundo at kaligtasan sa kabilang buhay. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taas, mahaba. Pero yung pinaka-basic natin doon sa tanong is, totoo yun na mas nauna yung Biblia kaysa Quran, pero hindi ibig sabihin na kinopya. Kasi kung kinopya, isa na yung paniniwala ng cross, yung Trinity, nandun sa Quran, wala. Di ba? At kung kinopya, bakit merong katuruan sa Quran na wala doon sa Biblia? Ibig sabihin, saan galing yun? Di ba? Ibig sabihin, hindi lahat galing sa Biblia. Merong pinanggalingan na iba. At hindi ibig sabihin na nauna ang Biblia, tama na ang Biblia. Bakit? Kung titingnan natin yung Biblia, mismo sa kanyang sariling libro na yun, yung Biblia na yun, yung sa kanyang sariling bagay, ay sira-sira. Hindi siya yung tunay na Taura at hindi siya yung tunay na Injil. Na bago na yun, na kurap na yun. At ang Quran, dumating, yun yung naghukom sa lahat ng mga kasulatan na hindi mo na kailangang maniwala pa sa mga batas na nasa loob ng mga kasulatan na yun, nasa loob na ng Quran. Sapat na ang nasa Quran. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad SAW, walang Kristiyano at walang Hudyo na makarinig sa aking mensahe at hindi maniwala sa akin, maliban na lamang na siya ay kabilang sa impyerno. Subhanallah, kabilang sa tao sa impyerno. At binanggit din ni Propeta Muhammad nung bumaba sa kanya yung Quran. Sabi niya, kung buhay lang si Moises, ay susunod siya sa Quran. At ganon din si Jesus, kung nandito lang si Jesus, at talaga namang si Jesus, susunod siya sa Quran. Bakit? Darating siya, babalik siya sa lupa, ang kanyang kapahayagan wala na, at ang kanyang nakikita at ang kanyang makikita, walang iba kundi ang banal na Quran. Allahu Akbar. Babalik siya sa lupa. At ang batas na kanyang susundin ay batas ni Propeta Muhammad SAW. Allahu Akbar. So, mismo si Jesus nga ay susunod siya sa Quran, ikaw pa kaya? At ang mga tao na sumasamba sa kanya, pagbaba ni Jesus, ay maniniwala sa kanya at itataboy yung kanilang Biblia at itataboy ang kanilang paniniwala sa pagka-Kristiyano, si Jesus ang kanilang susundin.
maging Muslim sila lahat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Masatisfy ka daw? Ano? Paano mag-Muslim? Subhanallah. Ngayon naman, kung yun yung tanong, paano mag-Muslim, napakadali lang. Hindi na kailangan pa na binyagan ka. Hindi na kailangan pa na pupunta tayo sa dagat at ilulublob ka. Nakita mo yung Panginoon? Hindi pa, ilulublob ka ulit. Hindi na kailangan yon. At hindi na kailangan pa maglatag ng red carpet at merong mga tao sa paligid na may dalatang trot, welcome to Islam. Hindi na kailangan ng ganun. At lalong hindi na kailangan pa na papaluin ka pa ng ilang beses. Hanggang sa maging loyal ka. Hindi na kailangan ng ganun. Ang pagpasok sa Islam ay napakadali lamang, sapagkat tayo ay dati ng Muslim, babalik lamang tayo sa Islam. Ang pagpasok sa Islam walang iba kundi ang taos-pusong paniniwala kasama ng pagbigkas na ako ay sumasaksi na walang ibang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay anak ni Biring Maria, sugo ng Allah, at ako ay sumasaksi na mayroong paraiso, mayroong impyerno, babangunin tayong muli at hukuman sa araw ng paghukom. Kapag yun ay pininiwalaan mo at binigkas ng dila mo, automatic Muslim ka na. At nangako ang Allah na sino man ang mag-Muslim ay buburahin ang kanyang mga nauna na mga kasalanan bago siyang panganak ngayon. Ito yung tinatawag na, ito yung tunay na born again. Walang kahit anong bahid na kasalanan na nasa kanya. Allahu Akbar. Subhanallah. So sino sa inyong gustong mawala ang lahat ng kanyang kasalanan? Taas ng kamay. Di ba? Magsada lahat yan sila. 1,000. Ganon. Pero siyempre, yung ating pagpapasyahada sa mga tao dapat klaro, hindi yung lulukoy mo yung mga tao. Sinong gusto ng paraiso, taas ang kamay? Di ba? Lahat magsasyahada. Walang lukuhan sa da'wa. Kailangan mo silang iklaro sino yung gustong sasamba sa Allah at paniwalaan si Muhammad na sugo ng Allah, at paniwalaan na si Jesus ay sugo lamang siya ng Allah, at paniwalaan na mayroong paraiso, mayroong impyerno, at kapag siya ay maniwala ay buburahin ang kanyang mga naunang kasalanan at siya ay magiging ganap na Muslim. Tatawagin siyang Muslim, siya ay balik Islam pero tatawagin siyang ganap na Muslim. Sino sa inyo ang gusto ng ganun? Di ba malinaw? Kung sino yung tataas ng kamay, ibig sabihin yun yung seryoso, taos puso, hindi yung lulukoy mo yung mga tao na sinong gusto nang mabura ang kanyang kasalanan. Siyempre, sino namang, di ba? Lulsol sa iyong mga sala. Isa na ang mga sala. Wala kayong mga sala. So, isa mo to. Tanan. Subhana. Sa mga hubog sa palibot, ako! Gusto ko maghinulsol. Kailangan sa da'wa natin, kailangan klaro. Hindi yung lulukuhin mo sila para lang pumasok sila sa Islam. Klaro nga yung tanong mo, ay yung tanong nila, klaro din yung sagot mo. Tapos hindi klaro yung pagpasok sa Islam, dapat klaro din. Actually, marami pang mga katanungan, pero yung mga tinuro ko sa inyo, yun yung mga kadalasang tinatanong. Baboy, pag-aasawa, terorista, hijab, balbas, pagdasal, gano'n. Yun yung kadalasan. Ngayon, kung makabisado mo yung, siyempre naka-record naman, pwede mong pakinggan sa YouTube, naka-record naman siya sa center natin. Kung gusto mo na masagot yung ibang mga tanong din, itong mga laging tinatanong, kabisaduhin mo lang ng maayos ang sagot niya, inshallah magkakaroon ka ng abilidad na kaya mo na rin sagutin yung ibang mga tanong, kasi ito lang yung mahirap at laging tinatanong yung ating nakuha ngayon. Ganon din, kailangan din na mag-research, dagdag kaalaman, kasi ang isang da'iya ay hindi tumitigil sa pag-aaral. Araw-araw nag-aaral ang isang da'iya. Nagbabasa ng libro, nakikinig ng mga lectures. Kailangan ang isang da'iya hindi stagnant ang kanyang kaalaman, hindi lang parang tubig na nakapundo. Dapat merong high tide, tumataas ang kanyang kaalaman. At wala nang low tide. Pataas lang ng pataas hanggang sa magiging baha ang kanyang kaalaman. Pero hindi naman sa maging na yung kaalaman niya, magiging provision. So, yun lang. Merong katanungan? Ha?
sana pumasok sa Islam kaso sobrang hirap eh. Pinagkakain sa isang buwan, yung sa isang araw ng dasal, yung namin bawal, pag nakapatayin ka. Actually, naka-encounter ako ng mga ganyan sa da'wa. Yung mga gano'n na mga tao, sila yung habang nagli-lecture ka, hindi nakikinig. Oh. Kasi kung nakikinig sila, natalakay mo na yun eh. Bakit nag-fasting tayo? Hindi yun sa pagpagutom, kundi sa pagsamba sa Panginoon. Ganon. At saka kung meron kang sakit, hindi obligado mag-fasting. Diba? Ganon. At bakit bawal ang baboy? Ito ay para sa sarili mo. Ganon. So, yung ganyan na mga tao, hindi sila nakikinig ng maayos. Pero ganun pa man, bilang isang da'iya, tanggapin mo yung lahat ng tanong. Oh. So sagutin mo pa rin sila na ang lahat ng batas sa Islam ay hindi pagpapahirap. Kasi kung pagpapahirap ang batas ng Islam, edi sana yung mga Muslim nagsialisa na sa reliyong Islam. Minsan nga, meron pang bata na mas makapit ang kanyang paghawak sa Islam kaysa sa isang matanda. Ibig sabihin, mas malakas yung bata. At ikaw din, halimbawa, yung nagtanong, medyo mayroon ng edad. At ikaw din, ibig sabihin pala, yung bata na kasama namin na Muslim, mas malakas siya kaysa sa'yo. Kaya niyang gampanan yung ganong mga batas. Yung batas ng Islam, ginawa yan ng Islam para pagdisiplina sa isang tao. Ibig sabihin, ginagawa kanyang isang matibay na nilalang, matibay na Muslim, matibay na tao, at inihahanda ka para sa kabilang buhay, para ipasok ka sa paraiso. Kasi hindi lahat ng tao papasok sa paraiso. Kaya nga lumikha ang Panginoon ng impyerno para yung mga taong tamad, yung mga pinapatamaan mo siya, yung mga taong tamad, yung mga taong patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan, meron silang lugar nila sa kabilang buhay, yung impyerno. Saan ka? Paraiso, impyerno. Di ba? Mga taong hindi niya nagpinig ng maayos. Oh. Yung mga taong tamad magdasal, tamad mag-fasting, ganon. Yung mga taong patuloy pa rin kumakain ng pinagbabawal, alangan naman kapantay siya sa taong matuwid doon sa paraiso. Kaya lumikha ang Panginoon ng impyerno para meron silang kalalagyan sa kabilang buhay. So bilang isang tao, saan ka? Sa paraiso, sa impyerno? Ganon lang yung ano doon. Meron ako na-encounter na ganon. Subhanallah. Madami na sila. Pero bilang isang da'iya, kailangan pa rin na bil hikmah. Yung approaching mo sa kanya, hindi yung masasaktan mo siya or mapapahiya mo siya. O, ano lang, general lang yung sagot mo. Ganon. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Minsan naman, hamunin ka sa mga tanong nila. Ano ka lang, kalma lang. Huwag kang mataranta. Kasi pag once na taranta ka, kalas, masisira yung konsentrasyon mo. At baka yung sagot na alam mong sagutin, hindi mo na masagot kasi naunahan ka na ng kaba at nataranta ka na. Lalo na kapag yung nagtanong is, yung itsura niya talagang astig yung dating, professional, ganon. Minsan English pa yung ano niya, yung tanong niya, ganon. Minsan, hindi mo pa maintindihan sa sobrang lalim ng mga English na kanyang sinasabi. Sabihin mo lang, nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa Amerika. Kapatid, pwede ba itagalog na lang natin? Kunwari, na halimbawa sabihin mo na itagalog natin para maintindihan din ng karamihan. Pero yung totoo, para maintindihan mo. Ganon. Kunwari lang ba? Di ba? At nasubukan ko yan. Oh, pwede itagalog na lang natin. Kasi hindi naintindihan ng karamihan. Para maintindihan nila at nasa Pilipinas naman tayo. Ganon. Itatagalog niya. Ganon. Minsan naman, barahin mo. Kabayan, marunong ka magtagalog? Pwede magtagalog ka na lang muna. Kasi pag nag-English ka, parang nararamdaman ko na parang nasa UK tayo eh. Mayroong halong pabiro din ba? Para lang yung mga tao din. Maano din sila. Lalo na kapag yung tanong niya is, halimbawa yung tanong niya is, mainit masyado yung tanong niya, sasamantalahin mo yung kainitan na yun para yung mga tao magising. Minsan kasi, naranasan ko, may mga nagtatanong, yung ibang mga tao, busy sa cellphone, busy sa pag-usap sa doon, yung binabantayan yung mga anak nila. So, hindi lahat nakikinig sa sagot mo. Ngayon, bilang isang da'iya, gusto mong makuha lahat ng kanilang atensyon,
yung mainit na tanong, gamitin mo yon para makuha nila. Pakinggan nyo, tinan mo yung tanong niya, tingnan yung tanong niya, pakinggan nyo ha, o ganon. Bro, pakiulit kayo yung tanong mo kasi hindi nila narinig eh. O, bakit kayo mga Muslim ganito? O, tinan nyo, o magigising sila. Yun, makukuha mo yung atensyon nila. Ganon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So hanggang dito lang siguro, no? Actually, marami pang iba, pero tulad ng sinabi ko, yung ibang na mga tanong, makukuha mo rin yun kung kabisado mo yung mga nakuha natin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ito yung panghuli na. At inshallah, magtatalakay tayo ng ibang mga programa din tungkol sa dagdag kaalaman sa Islam at sa da'wa. Pero yung ating programa ay hanggang dito lang. At inshallah, baka sa susunod, magklase tayo sa sa sarf tsaka nahu. Inshallah, after asar pa rin, sarf at tsaka nahu. Kung matapos natin, inshallah, ay magtatalakay naman tayo sa tauhid at sa ibang kaalaman pa, inshallah ta'ala. At kung gusto nyo i-review yung mga natalakay natin, nasa YouTube lang, naka-record lahat, naka-record. Alhamdulillah. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway patawarin niya ang ating mga kasalanan sa ating programa na ginawa na ito, 6 na tuloy-tuloy na pag-aaral, at bigyan niya tayo ng gantimpala sa araw ng paghukom at baraka dito sa mundo. At ganoon din hilingin natin sa Allah na dagdagan pa niya ang ating kaalaman sa Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.